Self-awareness and self-reflection skills para mas maintindihan ko yung sarili ko and mas makagawa ng better decisions. Mas nakakatulong yung journaling activity sa pag-unawa ko sa topic, and because of that, mas nakakapag-reflect ako sa thoughts and feelings ko. Na-apply ko yung self-reflection skills sa pag-manage ng stress tsaka ng mga emotions ko sa daily life, and especially kapag may mga challenges and problems na kinakaharap. My name is Katrina Nicole Iselmo. Actually, maraming tumatak sa akin na lessons from Psych 100, which is understanding yourself. Pero, ang pinaka nag-stand out talaga is yung module 11.2, which is setting goals for success. Dito ko unang naintindihan yung difference ng fixed and growth mindset na na-realize ko na meron pala akong growth mindset. Yung tipong kaya kong gawing life lessons ang mistakes ko and failures ko. Tapos, gagamitin kong parang mas grow as a person yung failure na yun. Parang naging eye-opener na rin siya sa akin kasi mas naging aware ako sa paraan ng pag-handle ko sa challenges. Natutunan ko rin na dapat hindi matakot mag-try kahit may chance na mag-fail kasi doon naman talaga tayo natututo. At mas naging motivated ako to keep setting goals. Kahit maliit man or malaki, basta alam kong every step forward is still a progress. Siguro, I can relate sa Module 11.2 at Module 11.3. Lalo na nga yung finals namin na sobrang daming work and pressure. Minsan hindi ko alam kung anong uunahin kasi sobrang dami talaga, sunod-sunod na activities. Pero sa Module 11.2 na learning to be a better learner, natutunan ko kung paano nagpo-process ng information sa utak. At naging aware ako sa iba't ibang techniques at approach para sa effective yung pag-review ko. Meanwhile, sa Module 11.3 naman, natutunan ko kung paano i-manage yung stress, which is super important sa panahong ito. Siguro, after this school year, plano ko talagang i-apply yon. Unang-una is, rewardan ko sarili ko. Second is, lalabas with friends. At syempre, most importantly, matutulog ako ng buong araw para makabawi sa puyat. What advice ang maipapayo ko sa future students na kukuha sa course na to or like subject? Huwag lang basta makinig at mag-aral para sa grades, kundi talaga i-apply yung mga lessons sa totoong buhay kasi malaking impact talaga. Maraming topics din na nakakatulong sa personal growth, lalo na pag-handle ng challenges and stress, as I mentioned earlier. Huwag din matakot mag-fail kasi parte yun ng learning process. Matuto rin mag-manage ng oras at gumawa ng study habits or like study schedules. At lastly or most importantly, enjoyin mo yung journey kasi mas madaling matuto kapag hindi ka masyadong nabibigatan at nakikita mo yung value ng bawat lesson. Thank you! Hello, my name is Shairami M. Galileo, and thank you for that wonderful question. To answer that, una,
Binago ng asignaturang Understanding the Self ang aking pananaw sa pamamagitan ng mas malalim ng pag-unawa sa sarili ko, sa aking pagkatao, emosyon at ugnayan sa lipunan. Naituro nito sa akin na mahalagang kilalanin at tanggapin ang sarili natin, kabilang na ang aking mga kahinaan at kalakasan. Dahil dito, naging mas maunawain ako hindi lang sa sarili, kundi pati na rin sa ibang tao. The next question is, what advice would you give to future students taking this course? So, ang tanging payo ko lamang sa mga susunod na estudyante o sa mga kukuha ng kursong ito ay maging bukas ang ating isipan at puso habang kumukuha ng kursong ito. Hindi lang ito basta academic subject. Ito ay isang personal na paglalakbay, maging tapat ka man sa iyong mga sagot. Mag-reflect ng mabuti at huwag matakot na harapin ang iyong sarili. Tandaan na ang tunay na pag-unawa sa sarili ay hakbang patungo sa personal na paglago.